Ang pag-aaralan natin sa video natin ito mga boss ay ang pag-alam kung alin po yung mga gawain sa project, sa construction, ang pwedeng i-delay at saka hindi pwedeng i-delay. Ang magiging susi po natin para malaman yan, ito pong pag-compute ng total float at saka ng pre-float. Yan po yung tatalakayin natin sa video natin ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Okay, umpisahan na po natin. Siyempre, aalamin po muna natin kung ano po ang ibig sabihin ng total float at saka ng pre-float. Ito pong total float is the amount of time by which an activity may be delayed without delaying the project completion. Ito raw po yung bilang ng araw, kung araw po yung unit natin, na pwedeng i-delay yung isang gawain na hindi maapektuhan yung katapusan ng proyekto. Meron po palang mga gawain na pwedeng i-delay na hindi madidelay yung project. Ayan po, Pero kino-compute po yung total float na yan, para malaman natin yung mga bilang ng araw na yan, Samantalang yung pong pre-float is that part of total float, parte daw po siya ng total float, which can be used without affecting floats of the succeeding activity. Parte daw po siya ng total float na pwedeng magamit na hindi maapektuhan yung mga susunod na activity. Sa pre-float po na yan, marami pong nalilito sa computation yan, Pero tayo po, meron po tayong tip o technique para hindi po tayo malito kahit na hindi po tayo gagamit ng formula. Yan po yung ibig sabihin ng total float at saka ng pre-float. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, etong mga given bago tayo mag-compute ng total float at saka ng pre-float. Ito pong activity, nagre-represent po yan ng letter na lang, Kasi pag itatype mo lahat yung mga activity, halimbawa po, yung A, nagre-represent po yan halimbawa ng paghuhukay, pagpapalitada, pag-aasintada, para hindi po sobrang maraming kalat dito, nire-represent na lang po yan ng letter, Tapos nung mag-schedule tayo mga boss, kung naaalala nyo, meron po tayong nilagay na predecessor, kung i-analyze po natin dito sa given, ang predecessor po ng A bago mag-A, wala, Ang predecessor po ng activity C bago mag-C na gawain, ito pong A, Ang ibig pong sabihin, bago mag-C, A po yan, ito po yung predecessor. At ang successor naman po ng A, ito pong C. Ayan po, na-discuss po natin yan sa mga nakaraang video natin, predecessor, successor, ang successor po ng C, yung G, Ang successor po ng B, yung D, ang predecessor po ng D, B. Tapos given din mga boss, yung duration, yung bilang ng araw. Yung araw po ang gagamitin natin dito, days, yung iba po kasi ang ginagamit nila dito, linggo, weeks. Yung iba naman, buwan. Pero tayo po, araw na lang po para hindi tayo malito. Ito pong gawain na A, 7 araw, Yung C, 8 araw. Ito po yan, Yung G, 8 araw din. Yung B, 5. Ayan po, mga araw po yan, bilang ng araw, Tapos, meron po tayong aalamin din dito, Ito pong legend mga boss, Ko-compute tayo syempre ng early start. Ang ibig pong sabihin ng ES, early start po yan, Yung po namang LS, late start yan. Kasi meron po tayong ko-computein na early start ng isang gawain at saka yung late start ng isang gawain o ng activity, Tapos sa mga nakaraang video mga boss, diniscuss ko rin yung path, Meron tayong tinatawag na critical path at saka non-critical path, Parang review lang, yung path, tatlo po yung path natin dito, A, C, G. A, C, G,
Yung pong isa, activity B, DH. Activity B, D, at saka H. O yung panghuling path, B, E, F, at saka activity H. Ayun po, no? Kailangan po alam natin yung mga path, no? Pero pag nag-compute na po tayo, malalaman po natin dyan kung alin po yung critical path, no? Meron din po tayong kinompute na critical path dati sa mga nakaraang video natin. Dito po kahit paano malalaman po natin, no? Kasi po importante na malaman po natin yung critical path, no? Para ma-compute po natin yung mga total float natin. Pag na-compute po natin yung total float na pinag-uusapan natin, mako-compute na rin po natin yung free float, no? Ayan po, napaka-importante po ng dalawang yan sa scheduling o sa project management, no? Para malaman po natin kung alin yung mga gawain na pwedeng i-delay at saka hindi pwedeng i-delay, no? Mahirap po yung trabaho na tayo ng trabaho o palitada na tayo ng palitada, asintada na tayo ng asintada. Pwede naman po palang i-delay yan. Dapat po tutukan pala natin yung ibang gawain, yung critical activities, no? Kaya importante po na malaman yan, lalo na po yung mga engineering student, itong topic na ito. Okay, ayun po yung mga given, no? Importante po na alam natin ito. Ang susunod po natin gagawin, kukomputin na po natin yung early start at saka yung late start. Okay, punta po tayo sa computation. Okay, punta na po tayo sa computation mga boss, no? By the way pala, bago natin computin itong early start at saka late start, ito pong mga bilog sa circle na ito, mga events lang po ito, no? Ayan, ang activity po itong mga letter na ito, yung A, B, C, ayan po, no? Yung pong formula para ma-compute po yung early start, ang early start po yun yung una nating ko-computein, no? Yung nasa baba, ayan po yung legend, no? Early start po yung mga nasa baba. Yan po yung una nating ko-computein. Early start of predecessor plus duration of predecessor is equal to early start of successor, no? Halimbawa po yung A, ito po yung predecessor, no? And then yung C, ito po yung successor, gaya po ng pinag-usapan natin kanina, no? Ang kukomputin po nating early start, subukan po natin dito sa C, no? Ang early start po ng A, lagi pong nag-uumpisa yan sa 0, no? Ayan po yung dapat nating tandaan sa start ng project, no? Ayan po, 0 po yung umpisa niyan, no? Ngayon, paano po naging 7 yung early start ng activity C? Sundan po natin itong formulang ito. Early start of predecessor, ang kinocompute po natin yung C, ang predecessor po yung A. 0 plus duration of predecessor, 7. Ang answer po, 7, no? Early start po yan ng successor na C. Ayun. Sa mga susunod na activity, mga boss, sundan lang itong formulang ito. 7 plus 8, 15, no? 15 plus yung duration ng G, 23. Ito po yan, no? Parang review lang ito ng mga nakaraang mga video ko, mga boss, no? Sana panoorin nyo yung video na yon, no? Dito, kaya ko sinulat na mga boss, nilagay na, para madali po yung computation natin, no? Kukomputin pa po muna natin ito bago po natin ilagay dito, no? Kung alin po yung mas mataas kasi, yun po yung masusunod, no? Okay, kung computin po natin yung isa pang path, yung B, D, at saka yung H, no? Ngayon, ang computation po ng B, ang early start po ng B, 0, no? Ngayon, para ma-compute po yung sa D, ang predecessor niya yung B, no? 0, o early start of predecessor, 0 plus 5, yung duration ng predecessor, is equal to early start of successor, which is yung D, no? Ayun po, 5, no? 0 plus 5, 5 po yun, no? Ngayon, since 5 na po yung nandito, 5 plus 8, 13, ito po yun, no? 13 plus 22, 35 po yun, no? Kaya lang meron pa pong path dito, no? Huwag po nating ilalagay kaagad dito, no? Kung alin po yung mataas, yun po yung susundan natin, no? Ilalagay dito.
Ngayon, dito po sa activity BEFH, sa path na ito, BEFH, yung computation po, dito po sa B, alam na natin, 5 po, no? 5 plus 5, ito yon 10 po, no? Ngayon, 10 plus 2, 12 po. Ngayon, 12 at saka 13, ang masusunod po yung 13, no? Dalawa po yung pagpipilian kasi 5 plus 8, 13 po, 13 na po inilagay dito, no? Ito pong 12 na ito galing po sa 10 plus 2, 12, no? Naiwan po ron ang masusunod po yung 13. Kung alin yung mas mataas sa forward pass, yun po yung masusunod, no? Ngayon, 13 plus 22, 35 po. Ayan, no? Kaya lang, meron pa pong path dito. 10 ito. 10 plus 2, 12. 12 plus 22, 34. So, between 23, 35 at saka 34, ang ilalagay po dito sa loob, yung mataas, no? Pag forward pass calculation. Yung pong 35, no? Meron po akong isang video, no, sa computation po ng forward pass o ng computation ng early start. Sana po panoorin nyo yun, no? Step by step kung diniscuss. Ngayon, sa pag-compute naman po ng late start, backward pass naman mga boss, no? Pabalik, no? Kung alin naman po yung mas mababa, yun po yung masusunod kung meron pong connection dito, no? So, ang una po natin ko-computein, ito po muna ang activity ACG, no? 35 minus 8, 15 po yon. Yung pong formula ng yung late start, no? Ito po yon, no? Late start ng successor, ito po yon, no? Minus duration of predecessor. Ito po yon, no? Tapos is equal to late start of predecessor, no? Ang susunod natin ko-computein mga boss, no, yun ang late start, no, yung nasa taas. Since alam na nga natin yung early start, backward pass naman tayo mga boss, no. Yung nasa taas na, yun yung ko-computein natin. Ito yung late start, no. Okay, sa dulo mga boss, yung early start at saka late start, parehas lang yan, no. Ayan, lagi pong ganyan, no, basta sa end date. Ngayon, late minus yung duration, no? Ito po yun, no? Late start ng successor minus duration ng predecessor. Ito po yung predecessor, ito yung successor, no? 35 minus 8, ang answer po, ito po yung 27, no? Ngayon, 27 para sa mga susunod, 27 minus 8, 19, no? So, 19 minus 7, ang answer po dyan is 12, no? Kaya lang yung 12 mga boss, tandaan lang natin dito, dahil pagpabalik mga boss, ang kung alin yung mas mababa, yun ang masusunod, no? Dito, balik naman tayo para computein naman natin itong path na BDH, no? 35 minus 22, ito yung 13, no? Basta sundan lang natin yung formulang ito. 13 minus 8, ang answer natin, 5. Kaya lang dalawa po itong connection dito, no? Computein din natin yung nandito, no? 13 minus 2, 11. 11 minus 5, 6. Between 6 at saka 5, ang masusunod pagpabalik mga boss, 5. Kaya ito yung 5, no? 5 minus 5, 0. Kanina 12 yung nandito at saka 0. Ang masusunod mga boss yung 0, no? Dito sa computation na ito mga boss, parang review lang ito, no? Meron akong isang complete computation yan sa forward pass and backward pass ng precedence diagram method. Sana panoorin nyo yun mga boss, no? Parang review lang ito para madali po nating makompute yung total float at saka ng free float. Hanapin nyo lang po, naka-playlist po yon sa project management na mga video ko, no? Okay, since na-compute na po natin, no, yung early start at saka yung late start, mako-compute na po natin ngayon yung mga float naman, no? Pagdating po ng total float na compute, yun naman pong free float, yun naman po yung ko-computein natin. Okay, punta na po tayo sa susunod na topic naman. Okay, dito sa next topic natin mga boss, no?
ang kukumputin natin yung total float. Ang unang step mga boss, identify natin yung critical path, no? Dito sa critical path, since kumompute na nga tayo mga boss ng early start, late start, yung critical path, kung ano yung longest path, yan yung critical path, no? Ang longest path mga boss, 35, no? 5 plus 8, 13 plus 22, 35. Etong path na ito na BDH, yan yung critical path, no? Pag ang critical path mga boss, automatic yan ang total float niyan 0, no? So dito po sa total float niya, yung B float niya 0, no? Bakit po naging 0, no? Ang formula po ng total float, ito po yon, late start minus early start. Total float po yan, no? 5 minus 5 ng B. Ayan po 0. Ayan, no? Tapos yung D, 0 po yan, no? Tapos yung H, 0 rin. Basta dito sa path na ito, lahat yan 0, no? Ang susunod natin kukumputin na path, mga boss, no? Etong A, C, G, no? Etong path na A, C, G, sundan natin yung formula, no? Na late start minus early start, no? Late 27 minus 15, o ang answer po dyan 12, no? So ibig sabihin dito po sa path na ito 12 po yung total float. O dito lang, o tingnan pa po natin dito, 19, no? Minus 7, 12 po. So ibig sabihin ito pong total float sa areang ito, sa path na ito, 12 po yan, no? O kaya ilagay na po natin yung ACG, no? Na total float. Ito po yan, no? 12, no? Ayan. So ibig sabihin itong ACG ito, non-critical ito. Ang ibig pong sabihin ng total float mga boss na 12, pwede mong i-delay yung path na ito ng 12 days, no? Na hindi maaapektuhan yung end date ng project, no? Ayun ang ibig sabihin, no? Ng total float na 12, no? Maski i-delay mo pa siya ng 12 days, no? Maximum. Walang epekto doon sa end date ng project. Okay? Kaya lang pag dinelay mo siya ng 13 days, lumampas ka na ng 1 day. So ibig sabihin, yung end ng project magiging 36 na, no? Maapektuhan na yung end date ng project. Yan ang ibig sabihin ng total float mga boss, no? Etong 12 days na ito, no? Pwede mong gamitin kahit na alin sa mga activity ito mga boss, no? A, C, G. Kung gusto mo, tigpo 4 days bawat isa, no? O edi 12 din naman yan, no? Ayan yung kaya lang sa mga activity mga boss, merong hindi dinidelay, merong dinidelay, no? Depende sa mga gawain yan, no? Ayan po yung advantage ng alam po natin yung total float, no? Ngayon, naalamin na po natin dito naman sa kabilang path, no? At nalaman na rin po natin pala, no, na meron pong mga activity na hindi po siya pwedeng i-delay, no? Gaya po ng 0 na ito, no? Pag dinelay nyo po ng 1 day itong sa critical path, madi-delay na po yung project, no? Kaya nga po yung float niya or spare time 0 yan, no? Pag dinelay mo ng 1 day, ang mangyayari magiging 36 days na rin yan, no? Pag dinelay mo ng 2 days, magiging 37 days na yung end. Kaya nga po float niyan 0, hindi pwedeng ma-delay, no? Ngayon dito naman sa mga kabilang path, no? Sa B, E, F, H. Tingnan po natin yung total float. So dito, may makikita tayo, late minus early lang yan. 11 minus 10. So 1. So ibig sabihin, itong path na ito, pwede mong i-delay yan ng 1 day, no? Na hindi maaapektuhan yung end date ng project. Tama po, no? Kung titingnan natin, 12 days lang ito, 13 yun, no? So ibig sabihin, kahit na i-delay mo pa ng 1 day, magiging 13 lang po yung late, no?
late start nung succeeding activity, no? Kaya one day, kahit alin yun sa E at saka sa F, pero pag ginamit mo na sa isa, mga boss, no? Hindi mo na pwedeng gamitin sa kabila kasi one day lang po yung pwede, no? Ayan. O, ang total float ng ano na ito, no, ng dalawang activity ito, yung total float ng E and F, tigwa 1 po yan, no? Okay, dito sa next topic, mga boss, no, lilinawin ko lang dito sa total float, no. Baka may magtanong bakit sa activity A 12 yung total float, C 12, tapos G 12, 36 yung total, no. Hindi po ganon. Ang ibig pong sabihin niyan, mga boss, yung A, ang pwede niyang gamiting total float maximum 12. Ayan po, no. Ganon po ang ibig sabihin niyan, no. Ibig sabihin po niyan dito po sa path na ito na ACG, ang total float po diyan, no, 12 po. 'Yun ang ibig sabihin, no. Pwede mong gamitin yung 12 dito sa A, pero pag ginamit mo na yung 12 dito sa A, dito sa C at saka sa G, hindi mo na pwedeng gamitin, no. Hindi ka na pwedeng gumamit ng float kahit na 1, no. Dito mo lang pwedeng gamitin. Pwede rin dito sa C, pwede rin dito sa G, pero hindi mo na magagamit sa iba, no. Basta ginamit mo na sa isang activity rito, maximum na 12, hindi ka na makakagamit sa ibang activity, no. Basta sa total path na ito, 12 lang po. Yun po ang ibig sabihin nito, no. Ngayon, ganun din sa BDH, sa critical path, 0 lang po ang pwedeng gamitin dyan, no, na float. Ganon din dito sa E at saka F, mga boss, no. 1 lang dito gagamitin, pero pag ginamit mo na yung 1 na total float dito, wala ka ng total float doon sa kabila, sa F. Ganon yun, no. Pag ginamit mo dito sa F, wala ka na dito sa E. Yun ang ibig sabihin ng total float ng E1, total float ng F1. Maximum 1 ang pwede mong gamitin, no. Hindi po yung 1 plus 1, 2. Hindi po ganon, no. Okay, punta po tayo sa next topic. Okay, ang last na kukomputin natin, mga boss, no, itong tinatawag na pre-float, no. Kasi tapos na natin na compute yung total float, no. Kung yung BDH 0, no, yung total float niya ng critical path, sa pre-float 0 rin yan. Ayan yan, no. Ang kukomputin na lang natin na pre-float yung A, C, G, no? Yung pre-float ng A, no, kung susundan natin yung formulang ito, yung successor na early start, no, minus given early start na 0, 7 minus 0, minus 7, minus dun sa duration, ng given duration, no? Ang A, ang pre-float niya, kung titingnan natin, 0 ito, no? Tingnan natin yung sa C. Yung successor ng C, ang early start niya 15, no? Minus yung early start ng C, no, na 7. Equal to 8. Minus 8 sa duration ng C, no? 0. So ibig sabihin ang pre-float ng C 0 rin siya, no? Ito 'yon, no? Ngayon, yung sa G, titingnan natin. Ang pre-float ng G, ang successor niya, 35, no? Na minus doon sa early start ng G, no? Na 15. So, 20. Minus duration ng G, na 8. So, ang pre-float ng activity G, 12 siya. Ayan, no? Okay, so, kukumputin naman natin yung pre-float naman ng E at saka ng F, no? Kung titingnan natin yung sa E, ang pre-float ng E, ang successor early start niya 10 minus early start niya is 5, no? Ang answer is 5 minus 5, 0. Yung sa E, ang pre-float niya 0 siya, no? Pagdating sa F, ang pre-float ng F, successor ng F, no, early start, successor early start ng F is 13 minus
early start ng F is 10, no? 3 minus duration ng F na 2. So ang answer is 1. Ayun. Free float ng F is 1. Ayun lang po, yung computation ng free float. So kung napansin nyo, dito sa schedule natin, no? Sa dulo lang nilagay yung mga free float, no? Dito ang free float niya is 12 nung G, no? Dito naman sa non-critical na ito, ang free float nilagay lang sa F, no? Ayun yan, no? Yung mga predecessor activity, ang free float nila 0. Basta sundan lang po natin yung formulang ito, no? Successor early start minus given early start minus given duration. Basta ang tatandaan lang natin na tip dito, mga boss, no? Yung successor activity, maski ilan pa yan, no? Yung early start ng successor activity, hindi maapektuhan doon sa free float ng given activity. Ayan yung tatandaan natin na magiging key, no, dito sa pag-compute ng free float. Okay, kung nagustuhan nyo itong video natin, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.